Shalom, isang magandang araw sa inyo pong lahat. So, welcome po muli sa aking YouTube channel, Elias TV7. So, sa araw pong ito ay tuturo ko naman po sa inyo po ang pista ng ating Amang Diyos na si Yahweh at ang katuparan nito sa Panginoon Yahshua. Karamihan po kasi sa atin ay pinagdiriwang natin ang New Year, Christmas bilang holiday. At ito yung panahon o araw na kung saan wala tayong trabaho at nagsisiya tayo. Ngunit alam niyo ba na meron ding holiday na ibinigay ang Diyos sa atin sa kanyang salita na dapat nating ipagdiwang? At nakakalungkot lang, hindi natin ito alam. So samahan niyo po akong tuklasin kung ano itong holiday ng ating Panginoon. O ang tinatawag na 7 feast natin Diyos sa si Yahweh, at alamin natin kung bakit hindi ito pinagdiriwang ng karamihan sa ating mga mananampalataya. Ang 7 kapistahan ng ating Diyos sa si Yahweh. So ang 7 kapistahan ni Yahweh o tinatawag sa Hebreo na Moedim, takdang panahon sa Tagalog o sa English appointed times, ay ito ibinigay sa Israel bilang hula at larawan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan. Bawat kapistahan na nagpapakita ng gawain ni Yahshua o Jesus sa kanyang unang pagparito, ang katuparan sa biyaya, at ang kanyang ikalawang pagparito, ang katuparan sa hinaharap na kalulatian. Ang 7 kapistahan natin Diyos sa Yahweh. Una ay ito tinatawag na Pasko, sa English Passover, o sa Hebreo Pesach. Makikita natin ito sa Leviticus chapter 23 verse 4 and 5. Ang kahulugan nito ay pagunita sa paglaya ng Israel mula sa Ehipto. Ang katuparan nito sa ating Panginoon Yeshua, kaya mga sumusunod, si Yahshua ang kordero ng Diyos. So, siya yung korderong inihandog ng mga Israelita nung gabi na yon, bago dumating yung anghel ng kamatayan. Sumunod, siya yung ipinako sa krus, sumisimbolo ng patayin, yung hayop na yung kordero, na sumisimbolo sa ating Panginoon. Sumunod ay ang kanyang dugo ang nagliligtas sa atin mula sa kasalanan. So, nang pinatay nila yung kordero na yon, ang ginawa nila ay pinahid nila yung dugo sa hamba ng pintuan nila na sumisimbolo ng proteksyon upang sa gayon kapag dumating ng anghel ng kamatayan, ito'y lalagpasan nila. Kaya tinawag na Passover o paglagpas ng anghel sa bayan ng mga Israelita. Sumunod na piyesta ay tinatawag na tinapay na walang libidura or sa English ay unleavened bread. Makikita natin ito sa Leviticus chapter 23 verse 6 hanggang 8. Ang kahulugan nito ay ang pag-alis ng libidura o kasalanan at paglilibing sa ating masamang pagkatao. Ano naman ang katuparan nito sa ating Panginoon Yeshua? Una, si Yahshua ay namuhay ng may kabanalan o walang kasalanan, walang libidura. Makikita natin sa Hebrew chapter 4 verse 15. Sumunod, dapat mamuhay ang mga mananampalataya bilang nananampalataya kay Kristo na mamuhay tayo sa kabanalan. Unang Korinto chapter 5 verse 8. Sumunod, inilibing si Yahshua kasama ang masama nating pagkatao. So, nung tayo mananampalataya kay Yahshua, so nalabing din ng ating masamang pagkatao. Kasi ang unleavened bread, ang isa sa practice ng mga Hudyo, lalo na ng panahon ng ating Panginoon. So, binabalot nila, ang gagawin nila, hahatiin nila yung matzah na yon. Yung isang parte, babalutin nila sa tela at itatago ito. Samantalang yung kabila, yung isang kabiyak, ito yung kanilang pagsasaluhan. At pag matatapos na ang kanilang programa, ipapahanap nila sa kanilang mga anak kung nasaan itinago itong tinapay na ito na nakabalot sa tela. At sinisimbolo ito doon sa katawan ng ating Panginoon na ibinalot ng tela at muling bumangon sa ikatlong araw. So, yun po ang meaning nun. Sumunod, ang mga unang bunga or first fruit. Makikita natin sa Leviticus chapter 23 verse 9 to 14. Ano kahulugan nito? Ito yung paghahandog ng unang ani kay Yahweh. Ano katuparan nito sa ating Panginoon Yeshua? Si Yahshua ay muling nabuhay sa araw ng mga unang bunga or nabuhay siya ng first fruit. Ito ay makikita natin sa 1 Korinto chapter 15 verse 20. Sumunod, ang kanyang pagkabuhay ay garantiya
ng ating muling pagkabuhay. Unang Corinto chapter 15 verse 23. So dahil nabuhay si Yeshua, mabubuhay din tayo. Pang-apat, Pentecostes, or sa English ay Pentecost, at sa Hebrew naman ay Shavuot. Makikita natin ito sa Leviticus chapter 23 verse 15 hanggang 22. Anong kahulugan nito? Ito ay pagdiriwang ng ani ng trigo at pagbibigay ng Torah sa bundok Sinai. So anong katuparan nito sa ating Panginoon Yeshua? So ang Espiritu Santo ay binuhos na sa araw ng Pentecostes. Makikita natin ito sa Gawa chapter 2. Gayun din ang iglesia, ang mga mananampalataya, ang unang bunga ng Espiritu, Santiago chapter 1 verse 18. So sila yung unang bunga na nakatanggap ng Espiritu ng ating Panginoon. Sumunod panglima, ang mga trompeta or Yom Teruah. Sa English ay Feast of Trumpets. Makikita natin sa Leviticus chapter 23 verse 23 hanggang 25. Anong kahulugan nito? Ito ay tawag sa pagsisisi at paggising. So ano naman ang katuparan nito sa ating Panginoon Yeshua? Ang huling trompeta ay tutunog sa pagdagit ni Yeshua sa iglesia, o ito ang tinatawag na rapture. So matutupad ito kapag dumating na yung rapture, kung saan ihipan ang anghel ang trompeta upang tawagin at dagitin ang mga tunay na mananampalataya. Sumunod na piyesta, ang ika-6 ay ang araw ng pagbabayad sala, o sa English ay Atonement Day. Sa Hebreo ay Yom Kippur. Makikita natin ito sa Leviticus chapter 23 verse 26 hanggang 32. Ang kahulugan nito ay araw ng pag-aayuno at pagsisisi para sa pambansang kapatawaran. Ito kasi ay taon-taon napunta ang high priest doon sa kabanal-banalang templo upang maghandog ng kasalanan. Taon-taon nila itong ginagawa. So nagkaroon ito katuparan kay Yeshua, nang si Yeshua, siya ay sumisimbolo bilang ang dakilang saserdote. Makikita natin ito sa Hebrew chapter 9 verse 12. Okay? Sumunod, ganap na kapatawaran kapag kinilala siya ng Israel. Makikita natin sa Zacarias chapter 12 verse 10. Na kapag tayo nanampalataya, o kapag ang mga Israelita ay nanampalataya sa Kanya, kung paano sa tuwing taon-taon pumupunta ang high priest sa kabanal-banalang dako ng templo upang maghandog ng kapatawaran kasalanan ng mga Israelita, ganun ang ginawa ni Yeshua. Ang pagkakaiba lang, ito ay minsan lang yung ginawa upang gawing ganap na matuwid ang mga lumalapit sa Kanya. Sumunod na kapistahan, pampito, ay ang mga tolda, or ito yung sa English Feast of Tabernacles, o sa Hebreo ay Sukkot. Makikita natin na sa Leviticus chapter 23 verse 33 hanggang 44. Anong kahulugan nito? Ito ay pagdiriwang ng pagprotekta at pagpapala ng Diyos sa ilang. Nagkaroon itong katuparan sa ating Panginoon Yeshua. Una, si Yeshua ay nanahan sa gitna natin. Makikita natin ito sa John chapter 1 verse 14. Diba ang sabi doon? At ang salita ay tumahan sa atin. Diba? Sa John chapter 1 verse 14. Ito ay sumisimbolo doon sa Feast of Tabernacle, kung saan ang Diyos ay nanahan sa kanyang bayan. Kasi yung tabernakulo, so ito yung pinagdiriwang ng mga Hudyo na kung saan ay naggagawa sila ng pansamantalang tent. Okay? At doon sila tumitira, okay? Bilang sunod doon sa kotasan ng ating Panginoon na sumisimbolo sa Feast of Tabernacles na gagawin ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik na kung saan siya ay mananahan sa kanyang bayan. Sumunod, sa hinaharap, mananahan ang Mesiya sa atin sa milenyo. So, hindi lang siya nanahan, nagkatawang tao, okay? Kundi siya ay mananahan sa atin permanente upang ipagdiwang ang kanyang millennial reign, upang tuparin niya ang pangako sa Old Testament bilang He is the Son of David na maghahari sa bansang Israel. Ito yung tinatawag sa English na Millennial Kingdom. Okay, so ito ang mga kapistahan ng ating Panginoon Diyos na si Yahweh, or holiday. I am sure, ngayon nyo lang ito nalaman. Ang tanong ay, bakit hindi natin ito pinagdiriwang? So, ibibigay ko sa inyo yung mga kadahilanan kung bakit hindi na natin ito pinagdiriwang.
Una, kung bakit hindi na ito pinagdiriwang na karamihan sa atin, ay dahil sa maling interpretasyon sa Biblia. So, akala ng iba na natupad na daw ito sa ating Panginoon Yeshua nung siya ay magparito sa lupa. So, dahil sa natupad na ito, hindi na kailangan sundin ng mga Kristyano. So, mali po yun. Mamaya sa bandang dulo, explain ko sa inyo. Papakita ko yung proof. Pangalawang dahilan, ito ay pinagbawal ng mga emperador. Yung first century, o mga naunang century, na kung saan ay pinagbawal nila ang mga gawain o mga piyesta ng mga Hudyo. Okay? At specific doon ay si Emperor Constantine, na kung saan pinagbawal niya ang Shabbat at pinalitan niya ang Shabbat ng linggo. So, yun po ang dahilan kung bakit karamihan sa mga Kristyano ngayon ay sumisimba tuwing araw ng linggo at hindi yung original na Sabat. So, hindi po binago ng Diyos ang kanyang salita, ang 10 utos ng Diyos, wala siyang binago. Ang nagbago po ay si Emperor Constantine. Dahil sa ito po ay nangyari po ito nung 321 AD. At simula noon, sinusunod na ito ng mga mananampalataya, mga Protestante. Na kung saan, kasi ng panahon na yun, idineklara ni Emperor Constantine ang Christianity bilang state religion. So, ibig sabihin, no choice na, pagan ka man, o mananampalataya, pinagmix nyo na. Okay? Kaya yun ang dahilan kung bakit ang pananampalatayang Kristiyano sa panahon natin ngayon ay mix ng paganong practices at ng Kristiyanong practices. Okay? So, hindi po binago ng Diyos ang Shabbat. Ang emperor po ang nagbago. Sumunod, maling katuruan ng mga leader ng simbahan. Okay? So, sabi nila, ang piyesta daw ng ating Panginoon ang Shabbat ay para lang sa mga Israelita. Pero wala namang sinasabing ganun. So, mamaya explain ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo proof na hindi lang ito para sa mga Hudyo. So, ito po ang mga proof. Ang Sabat po ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. Sabi po sa Isaiah chapter 56 verse 6 to 7, ganito sinasabi, "At ang mga taga-ibang lupa na nagsipisan sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya, at upang magsilbing o magsiibig sa pangalan ni Yahweh, upang maging mga lingkod niya, bawat tumutupad ng Shabbat at hindi naglalapastangan at nagsisitangan ng aking tipan, sila'y dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwaan ko sila sa aking bahay na dalanginan. Sapagkat ang aking bahay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bayan." So dito makikita natin malinaw sinasabi na kahit ang mga taga-ibang lupa o tinatawag na hentil na sumasampalataya ay dapat magtanggol sa Sabat, dapat nila itong tanggapin bilang isang kabahagi ng bayan ng Diyos. Ganyan din makikita natin sa Marcos chapter 2 verse 27. At sinabi ni Yeshua sa kanila, ang Sabat ay ginawa dahil sa tao at hindi ang tao dahil sa Sabat. So, ibig sabihin, hindi sinabi ni Yeshua ng Sabat ay para lamang sa mga Hudyo, kundi dahil sa tao, meaning lahat ng sangkatauhan. Sumunod, ang mga kapistahan ni Yahweh. Sumunod ang mga kapistahan ni Yahweh or feast para sa lahat, hindi lang po para sa mga Hudyo. Ganito po sinasabi sa Leviticus chapter 23 verse 1 hanggang 2 and Leviticus verse 1 and 2, verse 4, verse 21, 31 at 41. Ito po sinasabi. At sinalita ni Yahweh kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila ang mga takdang kapistahan ni Yahweh na inyong itatanyag na mga banal na pagpupulong. Ito ay ang mga takdang kapistahan. Ito ang mga takdang kapistahan ni Yahweh
na inyong itatanghal na banal na pagpupulong. Ano ibig sabihin nun? Bagamat sinabi ito sa Israel, ang mga piyestang ito ay tinatawag na mga takdang kapistahan ng Panginoon ni Yahweh. So mali po yung sinasabing Jewish feast. Ang tama po ay Yahweh's feast. So hindi lang para sa mga Hudyo. Sumunod na pruweba ay sa Zechariah chapter 14 verse 16 hanggang 19. At mangyayari na bawat nalabi sa lahat ng mga bansa na naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari kay Yahweh ang Panginoon ng mga hukbo at upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga tabernakulo o Feast of Tabernacle. At kung ang angkan ng Ehipto ay hindi aahon at hindi paroroon, walang ulan sa kanila. Magkakaroon ng salot na ipapataw ni Yahweh sa mga bansa na hindi aahon upang ipagdiwang kapistahan ng mga tabernakulo. So dito sa huling araw, kahit ang mga hintil na bansa ay inaasahang sumamba sa ating Panginoong Yahweh sa pamamagitan ng pagdiriwang ng mga kapistahan ng tabernakulo o Feast of Tabernacles. So, hindi lang po mga Hudyo. At kapag hindi ka sumamba, ay sasalutin ka ng ating Panginoon. Pangatlo, parehong batas para sa Israel at sa tagaibang bansa. So, hindi lang po ang piyesta ng Panginoon ay batas lang para sa Israel, kundi para sa lahat. Exodus chapter 12 verse 48 hanggang 49. At kung isang tagaibang lupa ay makipamayan sa iyo at ibig ipagdiwang ang Paskwa ni Yahweh, tutuliin muna ang lahat niyang lalaki, isang kautusan ang magkakaroon sa inyo at sa tagaibang lupa at sa mamamayan ng lupain. Ibig sabihin, kahit ang mga dayuhan o hintil ay maaaring sumali sa mga kapistahan ni Yahweh kung sila ay sumasampalataya. Pang-apat, ang Sabat at mga kapistahan ay walang hanggan. Hindi po ito pang specific time lang. Okay? Ito ay walang hanggang tipan ng ating Amang Yahweh. Sabi sa Exodus chapter 31 verse 16-17, kaya't ang mga anak ni Israel ay magsasagawa ng Shabbat upang ipagdiwang ang Shabbat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. Ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman. Sa paliwanag doon, ang Sabat ay walang hanggang tipan, hindi pansamantala lamang. Kaya nga sa aklat ng Roma na huwag sabihin ng mga hentil na hiwalay sila sa Israel. Huwag magmalaki. Tinawag ni Apostol Pablo na ang mga Hudyo ang natural branches. Samantalang ang mga hentil ay wild branches. Kaya huwag magmalaki yung wild branches sa natural branches. Kaya hindi mo pwedeng ihiwalay ang iyong sarili sa mga Hudyo, sapagkat iisa lang ang bayan ng Panginoon. At tayong mga hentil ay inihugpong lamang sangayon sa turo ni Apostol Pablo. Kaya walang katotohanan na hiwalay ang tipan ng Diyos sa mga Israelita at sa mga Kristiyano. Iisa lang po ang bayan ng ating Panginoon. So ngayon nalaman na natin ano ang mga dahilan kung ba't hindi na ito pinagdiriwang na karamihan sa atin. At ngayon nalaman na rin natin ang katotohanan na mga piyesta pala ng ating Panginoon at Shabbat ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi ito ay para din sa mga mananampalataya. So, ayon sa kasulatan, ang Sabat at ang kapistahan ng ating Amang Yahweh ay itinakda para sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi lamang sa mga Hudyo. Ang mga hintil na magiging bahagi ng Israel sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yahshua, ito yung binanggit ko kanina sa Romans chapter 11 verse 17-24, ay inaanyayang sumamba sa paraang itinuturo ng Diyos. Ito ang tunay na holiday. Mula sa salitang holy day na dapat ipagdiwang ng mga tunay na Kristiyano. So I hope may natutunan po kayo at hindi lang basta natutunan, kundi muli nating sundin
muli nating ibalik na sundin at ipagdiwang ang tunay na holiday. At ito ang 7 kapistahan ating Diyos na si Yahweh.